I know Manibela is calling for the suspension of excise taxes on fuel, pati na rin yung VAT, so dalawang tax yun. Sabi ng mga ibang senador, malabo ito magyari, pero kung magkakaroon nga ng subsidy or yung pantawid pasada na tinatawag natin, meron ba kayong calculation kung magkano yung dapat na subsidies na nakukuha ng isang rider or driver? May ganun po bang calculation? Ma'am Sion, Oo. Ma'am Sion, dun sa pag-suspend ng excise tax, nararapat na po talaga. Kailan mo patutulungan yung taong bayan kung naghihingalo na kami ngayon? Yung value-added tax naman, sana ma-reduce man lang sa kalahati. Kasi habang tumataas yung base price nitong mga produktong petrolyo, tumataas din po yung value-added tax na pinapasan ng taong bayan. At yung pagdating naman po sa fuel subsidy, tama lang po na 8,000 pesos kada buwan ang makuha ng bawat tsuper. Kasi po, 6,500 pag umabot doon sa $80 per barrel. Kasi iba na po ang sitwasyon ngayon. Yung sinasabi po nilang $80 per barrel, bago pa po ito mag-pandemic eh. Mataas na po ang mga bilihin ngayon. Nagbago na ang merkado natin, ang inflation, kasama na po dyan. So dapat nagbabase, nag-a-adjust din po tayo. Hindi yung panahon pa ng 2016, 2017, 2018, yung subsidy na ibinibigay po natin dito sa mga kaawa-awa pong mga tsuper. So dapat 8,000 monthly kung hanggang kailan po matapos itong gyera na to. Yung 6,500 na sinasabi mo, Mar, natanggap yon in cash or through cards ng mga tsuper o meron ding tulong galing Department of Agriculture, bigas or pagkain? One time, big time po ito, Ma'am Ces, na inilalagay doon sa fuel subsidy card na galing po sa Land Bank. At ang masaklap po nito, minsan may bawas din, 5,000 lang yung nakukuha. Hindi po namin alam kung bakit nagkakaganon, hindi pare-pareho. Kahit na ilang beses na tayong nagtanong sa LTFRB, sa DOTR, and hindi po talaga lahat nabibigyan. Aminado naman po ang LTFRB kanina sa pangunguna ng ating chairman, Bigor Mendoza. Sabi niya, 136,000 lang yung mabibigyan. Hindi pa tayo sigurado doon sa mga traditional jeepneys, whether naka-consolidate ka or unconsolidated ka, and 9,000 units dito sa mga modernized unit na. Pero bakit kaya wala pang nag-aabiso sa inyo kung walang pasabi, kung magpupulong ba bukas o sa mga susunod na araw, wala pa? Ma'am Ces, sila nga ata mukhang hindi pa sila nakapagpulong. Mukhang wala pa silang solusyon na nailalatag. Ang narinig lang natin kanina, hula na mga ibibigay, 5,000 daw sa traditional jeepneys, 10,000 sa mga modernized. So bias po eh. Yan po yung nakikita natin na sana pare-pareho lang po kaming kumukonsumo ng diesel kung gaano karami. At hindi naman po nagbabago yung excise tax na ipinapataw dito. Kung nagkarga po kami ng 1 litro, 6 pesos din po yung ikakarga doon na excise tax. Ganon din po doon sa mga modernized units. So dapat wala pong kaibahan ito. So doon pa lang nakikita na natin na may discrimination po talaga. Pero Mar, yung solusyon po, ang isang punto kasi dito sa excise tax, okay kung kayo ang makikinabang, pero mas makikinabang yung mga may kaya, na marami ang kotse, mga kumpanya, na marami ang sasakyan. Kaya mas ang sinasabi ng mga ilang eksperto ay mas mabuti na yung kumbaga fuel subsidy sa inyong sektor. sige. Okay kami doon, Ma'am Ces. Sige, deal kung ganun yung gusto nila. Kaso hindi ako mambabatas. Teka muna. Pero nabanggit niyo naman, Sir Mar. For the sake of argument, Sige, Ma'am Ces. Sige, papayagan natin. Pero Okay, at least alam nila. provided na dapat monthly yung ibibigay nila at hindi dapat bababa sa 10,000 pesos. Sana 8,000 to nakikinig 10,000 sila sa pesos. atin. O, So sige. nabanggit nyo na hindi pa kayo naaabisuhan, no? Pero nabanggit mo rin na nakausap nyo si Attorney Vigor Mendoza. Kailan po yun at ano po yung napag-usapan nyo so far? Napanood lang namin, Ma'am Sean, yung interview niya kanina. Marami na tayong naririnig na sabi ay parang i-recalibrate din pati yung subsidy na yan kung papaano.
Sana ay magbibigay sila ng suggestion sa Congress, sa Senado, sa ating Pangulo, ay kung sinasabi nilang tatamaan yung mga malalaki talagang kumukonsumo nito, dapat to siguro ang ipatupad nila hindi lamang po fuel subsidy, kundi pati po yung mga voucher o coupon na pwede naming magamit sa mga gasolinahan, kasi mas madali po siyang gamitin kaysa po dito sa card na sinasabi po nila.